Hmm. Katulad nito, mga kababayan, ano yan, Ken? Diyos ko po, mga kababayan, natatawa ako. Oo. Dito kay kay PBBM daw. Ang sabi nila, sinugod daw sa ospital at critical. Paano nangyari yun? Pinapakalat ng mga DDS. Alam nyo, itong mga DDS, grabe ang fake news talaga ng mga DDS, no? Hindi talaga makain-kain. Grabe. Maskin si General Torre na dati, nung PNP chief pa, si General Torre mismo nagsabi na galing sa mga DDS ang fake news. Bakit? Eto, mga kababayan. Ang sabi nila, si PBBM daw critical, sinugod sa ospital. Pakinggan natin. Kung sinugod sa ospital si PBBM, sino tong nagsalita na in-interview ni Jose Claire Castro? 'Di ba? Kung sinugod, sino tong nagsalita? Wait. Saan? Ito ba 'yon? Pakinggan natin ha. Mayroon ba kaming dapat ipag-alala sa lagay ng kalusugan ngayon ng Pangulo? Wala po. Kailangan lang din po namin masabi sa inyo kung ano po yung naranasan ng Pangulo kagabi dahil kahit nung madaling araw po ay nagtatrabaho po ang Pangulo. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na ayos siya at maganda naman ang kanyang kalusugan, siya po ay nasa Malacanang at muli magtatrabaho maya-maya lamang po. Clarification lang po, na-ospital po ba si Presidente kagabi o dyan lang siya sa bahay nila pinuntahan ng doktor? Yan po ay hindi po nabigay sa atin ang pinakadetalye. Diba? Biruin mo, ang sabi nila sinugod sa ospital, critical. Tapos, pagka umaga nag-duty, ano yun, hospital lang 2 oras, tapos umuwi? At saka ito lang ha, bigyan ko kayo ng trivia. Ang Malacanang, palasyo yan. Sa palasyo, sa loob ng palasyo, kumpleto lahat dyan. Saan kayo nakakita ng palasyo na walang klinik? Saan kayo nakakita ng palasyo na walang doktor, walang hospital? Palasyo nga eh. Pag sinabi mo ng palasyo, sa mansyon nga may klinik eh. Meron kang stock room ng gamot. Sa palasyo pa kaya? Tapos isasabi nyo, isusugod sa ospital. Ang presidente, kahit saan magpunta yan, may nurse, may doktor, may medics yan. Kaya nga kapag nag-convoy yan, may pulis, may ambulansya, kompleto lahat yan. Tapos ipapakalat ninyo, si PBBM sinugod sa ospital. Bakit niya kailangan pumunta ng ospital? Kung mismo lagi yan sa palasyo may doktor. Alam niyo, sa totoo lang, apakabubo. Nung si Digong nga, kaya nga nagkaroon si Digong ng picture ng tete eh. Kasi habang binihisan, pinalitan siya ng diaper na those days, nakita yung titi niya, piniksura ng nurse nung nakatulog siya. Diba? Paano nangyari? Tapos ito pa, mga kababayan. No? Tignan ninyo, kung isinugod sa ospital si PBBM, wait lang ha. Wait lang. Ito ba yon? Pakinggan natin. Ito, pakinggan ninyo ha. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people were heavily stressed and people are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No. Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang dami trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto?
Okay, okay muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala, huwag kayo mag-alala. Oh. The rumors of my death are highly exaggerated. Sir, good afternoon. Kita nyo? Tapos sasabihin ninyo, sinugod sa ospital. Sabi nga ni UC Claire Castro, sir, wala ba kayong dapat iaalala? Or ikaalala? Sabi naman ni PBBM, wala. Alam nyo si PBBM, kahit hindi ko siya nalapitan na malapit talaga, nakita ko siya. Pero kapag narinig ko yung magsalita siya, napaka lumanay talaga. Ultimo langaw niyan, hindi mapapatay. Sa totoo lang. Alam nyo, may nakita ko isang matanda, pareho talaga kay PBBM. Pag kumain siya, maglagay siya ng palaman, tapos itatabi niya yung isa, ilagay niya ulit yung isa, tapos kukuha siya ng kamatis, kukuha siya ng cabbage, ipapatong niyang ganun. Ganun siya kalumanay. Pati pag nagbasa ng libro yan, minsan gaganon pa. Page. Tahimik lang. Alam niyo, sa totoo lang. Tapos sasabihin nila, sinugod sa ospital. Putang ina, may sinugod ba sa ospital? Tapos tatayo ang ganda ng hapay ng buhok pang Jose Rizal. Tapos sasabihin, wala. Natural lang yan kasi nagkaedad na tayo. Ganun talaga. 'Di ba? Yung iba nga, pag yumuko, pag tayo, aroy, gumaganon. 'Di ba? Kasi meron ng osteoporosis. Utang ina tong mga DDS. Tapos ito, mga kababayan, tingnan nyo si Rowena Guanzon. Sabi ni Rowena Guanzon, ito alam nyo, ito si Rowena Guanzon, fake news talaga tong matandang to, mamatay na lang, ewan ko. Ano balita? Na-overdose na ba? O baka nag-lock? Lock and lock? Ano balita? Diba? Na-overdose na ba? O baka nag-lock? Diba? Dapat dito kay Rowena Guanzon, mga kababayan, dapat dinidisbar na yan eh. Pero abangan nyo lang. Coming soon. Ayaw ko nang sabihin kung kailan. Diba, mga kababayan, grabe sila kasinungaling. Alam niyo, gusto nilang mangyari, paniwalaan sila sa kanilang mga kwento. Pero sa totoo lang, mga kababayan, sa totoo lang, wala. Puro sila fake news. Alam ninyo, isa lang ang masabi ko, mga DDS dapat mag-iba na kayo ng iniidolo. Kung ang iniisip ninyo ay si Sara maging presidente sa 2028, malabo pa sa tubig kanal. Malabo pa sa estero ng Maynila yan. Malapit sa CEU, papuntang Quiapo. Malabo pa. Sa aquarium na nilulumot. Alam niyo itong mga DDS, alam niyo yung mga ambisyoso kayo na hindi naman kayo nagtatrabaho. Di ba alam niyo yung itong sakit ng mga DDS, mga kababayan, sa sobra nilang advance mag-isip. Alam niyo yung nangangarap magka iPhone 17 Air, pero hindi naman nag-iipon. Di ba? Alam niyo yung nangangarap ka magkaroon ng ballpen na sign pin, pero hindi naman bumili. Di ba kita mo yan? Nangangarap kang manalo ng 100 million sa loto pero hindi ka naman tumataya. Nangangarap kang yumaman, tas umaasa ka sa swerte. Ang swerte, kagabay sa kilos yan. Kung hindi ka kikilos, walang swerteng darating sa'yo, tanga. Hindi uso noon. Sa bagay kasi, itong mga DDS, mga kababayan, lalo na pag probinsya kagaling, no? Kadalasan kasi marinig nila dati, kapag tanghali ka na magising, ang sigaw ng mga bungangera nilang nanay, gumising ka na Guryo, gumising ka na Tarpulano, umulan na ng pera, tulog ka pa rin. Tapos sumagot naman ang DDS na anak na bobo, kung umulan ng dyan, apoy o di kaya karayom, una kang mamatay. Diba? Tapos nangarap ka maging milyonaryo o bilyonaryo paglaki. Kung pagising mo pa nga lang tanghali na,
Paano ka maging milyonaryo kung ang tinitirhan mo hanggang tuhod ang baha pag umulan lang ng 2 oras? Paano ka maging milyonaryo kung ang ultimo sinampal ka na ng katotohanan na ang puon na sinusuportahan mo ay makulong na't hindi nakakalaya at magiging karton at garapon ng makauwi, pinaglaban mo pa rin na makakauwi. Makakauwi naman talaga siya, pero patay na. Diba? Biruin niyo mga kababayan, ganyan ang mga DDS. Diba? Alam nila na wala ng kasiguraduhan, ipaglaban pa rin nila yan. Biruin mo magpakapagod ka, pumirma, na alam mong magamit sa scam ang ID mo, tapos sasabihin mo, makakauwi siya dahil sa pirma namin. Yun ngang mga senador gumawa ng resolusyon, 15 silang pumirma na i-house arrest si Digong. Tumala ba? Sige nga. Sino-sinong mga senador pumirma na pauwiin si Digong kasi matanda na i-house arrest na lang? Asaan na yung resolusyon nila? Na wala pang 2 oras na gawa agad. Nakauwi ba si Digong? Yung mga senador na yun? Kayo pa kaya na mga bobong DDS lang naman ang pumirma? My God. Diyos ko naman. Yung kaso nga ni Bongo at ni Digong na i-final ni Trillanes hanggang ngayon hindi pa nga na nagkaroon ng resulta. Yung pag-uwi pa kaya ni Digong. Ito lang ha, mga DDS, paalala ko sa inyo, alam kong bobo kayo pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Ganito yan. Si Digong, kahit baliktarin mo yan, gawin mong gongdi, no? Gawin mong basta gawin mo siyang mahaba ang buhok. Kahit kailan, hindi na makauwi ng Pilipinas yan. Una, paano siya pauuwiin sa Pilipinas ng ICC kung ang ICC ay hindi naman tayo miyembro sa kanila? Ang Pilipinas ay no longer part of ICC. So wala nang jurisdiction. Sa madaling salita, paano si Digong ibalik ng ICC dito kung ang tulay ay putol na? Diba? Proud OFW, hilo po. Haba ng buhok, Aerosmith na. Sige nga, paano mo patawirin si Digong sa isang tulay na bulok at naputol na? Kasi kung pilitin mong patawirin yan, mahulog yan, mamamatay yan. Kakainin pa ng buhaya yan. Tapos, pirma-pirma kayo na hindi man umabot 50 mil. Umasa pa talaga kayong makauwi. Turuaku Auki, ayan. Turo Auki. Miguel love shoutout po, Tiro Auki. Tero Auki. Biruin nyo mga kababayan, ipagpilitan nilang malinis si Digong, hindi nagnakaw, hindi pumatay. Pero bakit nakakulong? Bakit hindi makauwi kung walang kasalanan? Tapos ngayon, ipi-fake news nyo si PBBM na sinugod sa ospital. Samantalang, pagka umaga nag-duty, ang ganda pa ng buhok, parang Jose Rizal. Tapos, wala kayong iaalala, natural lang yan kasi may edad na tayo, matanda na. Tapos, ipapakalat nila, sinugod daw sa ospital. Utang ina. My God. Oo. Mga kababayan, wala ka nang maasahan talaga sa mga DDS. Ang tanging maasahan mo lang sa kanila, mga kababayan, ay uuwi ang tatay nilang nakagarapon.